Magandang gabi, Oriental Mindoro, at 31 sa buwan ng Marso taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, lalaki nag-suicide umano sa pamamagitan ng pagbaril sa sarili. Mga mamamayang nasa kabukiran patuloy na inaabot ng serbisyo ng TVNet. Procurement ng palay, higit pang tututukan ng NFA. Sa detalye ng ating mga balita, nitong Sabado at Linggo, 29 hanggang 30 ng Marso, matagumpay na idinaos ang 3rd Camera Fun Shoot ng Tamar Lodge No. 65, Free and Accepted Masons of the Philippines, sa Police Regional Office, Mimaropa Firing Range sa Camp Epigenio Navarro, Barangay Suki. Layunin ng aktibidad na ipromote ang ligtas na paghawak ng baril hindi lamang para sa mga responsableng gun owners, kundi sa lahat ng gun enthusiasts sa probinsya upang masubok at mahasa ang kanilang husay sa pagbaril. Hangad rin ng pamunuan ng Tamar Lodge No. 65 Free and Accepted Masons sa panguna ni Worshipful Master Alfredo Lupig na makalikom ng pondo para sa kanilang gagawing medical mission sa Barangay Puting Tubig sa Luzon. Samantala, maliban sa pagpapakitang gilas ng mga kalahok sa kanilang galing sa pagbaril, isang pagkakataon na rin ang nasabing fun shoot upang muling makapagsama-sama ang mga kasapi ng Tamar Lodge No. 65, Free and Accepted Masons at makapagbanding kasama ang iba pang mga gun enthusiasts. Sa ibang balita, huling termino na bilang punong barangay ni Malamig Barangay Captain Oscar Villanueva at bilang ama ng naturang pamayanan sa loob ng mahigit na 6 na taon. Ayon kay Kapitan Villanueva, marami na ang mga naisakatuparan niyang proyekto na anyay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang barangay. Sa dami ng aking naipagawa, ay siguro ay sa unang pagkakataon na nagkapitan, hindi ko naman tinawan yung mga magdaan. Pero sa nakikita lang ng taga-barangay, ay ang barangay Malamig ay hindi katulad na ng una na ito ay sadyang pinupuri na ng mga taga-ibang barangay. Nakikita nga na yung pagbabago ay napakabilis. Kaya siguro sa aking huling termino ay ang Malamig ay hindi na katulad ng una na halos ang mga taga-barangay na iba dito dinadaos ang mga kasiyahan dahil narito na nga yung mga covered board at maraming dinadaos na mga activity sa aming barangay. Anya pa, maging ang peace and order ay kanilang tinututukan kung saan regular anyang nagro-ronda ang kanilang mga barangay tanod upang maiwasang mapasok ng mga magnanakaw ang kanilang barangay. Una-una, nagkaroon nga dito ng masakit. Nagkaroon dito ng mga nakawan. Nagkaroon dito ng mga huldapan. Pero talagang dumadaan yan. Kaya lang, sabi ko nga, siyempre may kaunti kaming paghigpit at sabi ko nga sa mga tanod ay baliin na magrunda at medyo mabawasan man laang ang mga ganitong uri ng mga nakawan. May mga mangyan na dito nakahuli na rin kami, nanakaw ng mga palay. Pero ito'y aming nahuli at ito'y aming naihabla sa korte. Kami nga ay pinagkalooban pa ng 5,000 piso para sa aming pagkakahuli sa mga magnanakaw. Hindi rin maikakaila na magandang resulta ng anihan ng palay sa naturang barangay. Bunsod na rin anya ng mga serye ng pagsasanay na ginagawa dito para sa kanilang mga magsasaka. Samantala ngayon pa lamang ay sinisimulan na nila ang paghahanda para sa nalalapit na kapistahan ng kanilang barangay sa buwan ng Mayo. Sa uli isang mensahe ang pasasalamat na hatid ni Kapitan Villanueva sa lahat ng kanyang mga kabarangay na nagbigay ng kanilang tiwala hanggang sa kanyang huling termino bilang kapitan. Ang sasabi ko
sa aking mga barangay, ay ako'y nagpapasalamat sa lahat. Unang-una sa mga politiko dito sa barangay ko, ay ako'y nagpapasalamat. Unang-una sa sangguniang barangay, at ako ay walang kalaban, ako ay pinagtiwalaan. At sabi ko nga ay ito ay matatapos na yung pag-asa nila sa akin, yung kanilang pagtitiwala ay ibibigay ko sa huling termino. At kaya kahit na huling termino ko, tuloy-tuloy ang aking pagtatrabaho para sa barangay, para sa kanilang ibinigay sa akin. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Tell you how easy to pay your taxes correctly. Remember RFP. Register, file, and pay. Magandang araw po mga kababayan. Malapit na po ang deadline ng filing ng income tax. Ito po ay sa April 15, 2014. Kami po ay umaapila sa inyo. Huwag na po natin hintayin ang deadline. Kung pwede po, ay maaga tayo mag-file para maiwasan po natin ang pila. Salamat po at mabuhay po kayo. Bayan ay tulungan, tamang buwis ay bayaran. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Abala na sa kasalukuyan ang mga magsasaka sa pag-aani ng palay sa halos kalakhang bahagi ng lalawigan. Bunsod nito, target ng ahensya ng National Food Authority ang pagpapataas ng procurement ngayong anihan, kung saan ayon sa bagong palagang Provincial Manager ng NFA Oriental Mindoro na si Nestor Balina. Isasagawa nito ang personal na pakikipagkita sa mga magsasaka upang hikayating magbenta sa NFA ng palay. Normally, yung ginagawa namin dyan, magkakaroon kami ng tinatawag natin sa aking pamumuno dito sa Oriental Mindoro, NFA Calapan Branch, yun na tinatawag kong grassroots approach. Ano ba yung grassroots approach? Talagang kami ay dudulog o lalapit sa ating mga magsasaka, lalo na individual man yan o cooperative, at ang may parating muli sa kanila, may paliwanag kung anong kahalagahan ng pagpapasok ng palay sa ating pong ahensya. Patuloy rin anyang isusulong ang mga nakalatag na programa at proyekto ng naturang tanggapan para sa mga magsasaka at kooperatiba. Anya pa, pawang mga mamamayang nasa antas ng kahirapan ang naistulungan ng NFA sa pamamagitan ng murang bigas sa pamilihan. Sa ating magsasaka, marami tayong programa dyan, lalo na po yung ating pagbibigay ng mga insentibo, yung pagkakawag natin CDIF, yung pong ating mga programa na IFAD at saka FAIR na ang mga magsasaka, cooperative, ay nakakabili ng 25% ng kanilang ipinasok na ani sa NFA. Dito naman po sa ating pagbebenta ng bigas, patuloy pa rin po tayong nagbebenta ng bigas. At yan ibig po natin ilagdag na para sa kaalaman ng lahat, na yung primarily na target po ng ating bigas, yung po tinatawag natin poorest of the poor. Yung pong talagang ang kakahiyan lamang ay ganun lang kaliit at hindi sila pwede makabili ng maramihan. Kaya ang talagang target po namin dyan yung ating pinakamay hirap na kababayan.
Tiniyak rin ni Provincial Manager Balina na di mababago ang kasalukuyang presyo ng bigas mula sa NFA na mabibili pa rin sa halagang 27 pesos kada kilo at ang anyay mataas na presyo ng commercial rice ay bunsod naman umano ng mataas na bentahan ng palay sa kasalukuyan. Kami naman laging nandyan sa lahat ng panahon, sa lahat ng season ng pamimili ng programa ng pamimili ng palay ng gobyerno. At yung ating pong presyo, hindi po nagbabago yan. 70 pesos at yung ating 70 centavos na mga sinasabing mga insentibo. At yung nga po mga programa namin, yun naman yung well aware ang ating mga magsasaka, lalo na po yung kanilang mga chairman, ang kanilang mga pinuno. At yun nga po, malimit sila, ay nagkakaroon ng kapakinabangan sa mga programa na yan. Nagkataon lamang na talagang sa panahon ito, siguro, ang ating palay talagang nasa stage na mahal. Kaya ang bigas na ating nabibili sa ating mga magsasaka ay sa ating mga retailers, yung mga ating private retailers, commercial retailers, talagang mataas. Kasi kung ano yung bili po ng ating mga negosyante, yun po ay madodoble ayon sa kanila para magkaroon sila ng break-even man